Uy, so may dumating tayo guys na malaking package galing sa Infinix. So madaming nag-aabang nito and ito na nga guys yung Infinix Note 60 Ultra. And makikita natin dito sa box pa lang niya, andito na ilan sa mga highlight niya na specs. So meron siyang 200 megapixel ultra resolution na main camera. Capable din siya ng 100 times na zoom periscope. Meron pa siya dito guys na 100 watts na wired charging. Capable din siya ng wireless charging. Meron siyang battery capacity na up to 7,000 mAh. Meron pa siya dito guys na global satellite calling. Meron siya dito 144Hz na refresh rate. And pagdating naman sa kanyang chipset, naka Dimensity 8400 Ultimate siya. So hindi ko pa nakikita kung ano nasa loob niya and sabay nating tignan. Uy. So itong box niya parang pinaghandaan ni Infinix, may pagka-premium na parang alam niyo yun. Pag bumili ka ng mga mamahaling bag, mamahaling relo, di ba? Kala ko may Iron Man edition ulit. Ibang brand pala yun. So meron tayo dito guys na dalawang separate na box. Unahin na natin tong nasa right side. Meron tayo dito guys na USB Type-C to Type-C na cable. Then meron tayo dito guys na parang magnetic or wireless na charger. Then dito sa ilalim niya meron siyang USB Type-C port. So na-reveal na rin yung kanyang charger. Ito ngayon yung kanyang 100 watts na power brick. Then sa loob naman nito, andito yung kanyang documentations. So may kasama pala siya guys na screen protector and cleaning kit. Then, ito naman ngayon guys, yung kanyang phone case. So, that's pretty much it para dito sa right side niya. Punta naman tayo ngayon dito sa kanyang... So, meron siya dito guys na actually di ko alam kung ano to. So, mag-safe base pala siya guys kung sakali na gusto niyo siyang gamitin and ipang-display na din. Then, meron tayo ditong Infinix card and yung kanyang SIM ejector tool. And syempre, pinakahuli, yung mismong Note 60 Ultra. Charan! Wow! Sobrang laki ng kanyang camera modules, no? So, ito yung talagang Ultra ni Infinix. And one thing na nagpapa-special din sa phone na to ay may tinatawag siya na Active Matrix Display. So, basically, para siyang glyph interface ni Nothing. So, pwede kayo dito mag-display ng mga parang random hayop na built-in na dito mismo sa Infinix Note 60 Ultra. And may mga custom designs din siya na pwede nyong gamitin or pwede rin kayong gumawa ng sarili ninyo. Meron din siyang red light strip sa baba ng kanyang camera modules para sa mga notifications niya. Pagdating naman sa screen niya guys, meron siyang dalawang screen resolution settings, UHD and HD mode, na pag ginagamit mo yung phone para maglaro, sobrang malaki yung difference and impact na maibibigay at magagawa nito para sa inyo. Like for example, dito sa Withering Waves, umaabot lang tayo ng around 30 to 45 FPS sa UHD screen resolution. Pero nung binaba ko siya into HD lang, kaya na nating umabot ng 60 FPS. Game changer din talaga na meron siyang bypass charging, kaya kung gusto nyo na tuloy-tuloy na naglalaro and ayaw nyo na umiinit or nag-overheat yung phone, malaking tulong to. Pagdating naman sa media consumption guys, sobrang linaw niya. Supported niya yung Widevine level 1, so pwede kayo mag-play ng mga full HD movies and mas malinaw pa talaga siya pag tinaas nyo to UHD yung in-display screen resolution nitong Infinix Note 60 Ultra. And para sa akin guys, sa 1 week na ginamit ko siya, naramdaman ko naman talagang nag-improve and naging talagang premium feel yung phone ni Infinix compared dun sa mga dati nilang nilalabas na parang close to flagship level na. Dagdag nyo pa dito guys, yung improvement ng kanyang camera and video quality. So ito yung mga ilan sa mga random photos na kinuha ko dito sa Infinix Note 60 Ultra. And mapapansin nyo naman talaga guys, very detailed siya. Talagang ang crisp, ang linaw niya tignan. Hindi siya oversaturated pero makulay. Pero sa akin parang dapat lang kasi nga 32,000 pesos yung phone na to. And nabanggit ko kanina, meron siyang telephoto camera which is capable up to 100 times zoom. And kung plano nyo kahit moonshot, no, pwede nyong gawin yun. Ito naman yung example ng kanyang video quality. And again, katulad ng photos kanina, talagang malaking improvement siya para sa Infinix. Sobrang linaw and parang may pagka-cinematic siya tignan. And speaking of cinematic, no, pagdating naman sa kanyang stabilizer, goods na rin, okay na din siya pag naglalakad kayo habang nagvi-video. Magandang shots na rin yung makukuha ninyo. Pero at the end of the day, no, para sa akin sa tingin ko, magiging controversial pa rin talaga yung phone na to. Lalo na 32,000 pesos siya and yung chipset niya naka Dimensity 8400 Ultimate. Sa panahon kasi ngayon, kadalasan ang tinitignan na lang talaga is yung chipset. Wala nang napapansin dun sa other features, sa other functionalities.
Which sa tingin ko para sa akin syempre nagdedepende naman yun sa tao. Kung talagang pure power yung hinahanap nyo, yung talagang halimaw na performance, madami naman talagang ibang options na pwede nyong makuha. May kanya-kanya lang talagang target market, no? And ayan guys, shinare ko sa inyo nang mabilis lang talaga and pinakita ko yung mga highlights kung ano bang meron dito sa phone na to. Hopefully nagustuhan ninyo. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you again guys in the next video.